Good day, everyone. Welcome to the discussion of our module number 1 in Math 111, Enhancement Mathematics for Engineers, entitled Basic Algebra. For this presentation, I will try to divide it into multiple parts dahil medyo marami yung slides natin para kay module number 1. Para hindi rin ganun kahaba yung mga lecture videos natin, so I'll try it to divide per topic. So for our first topic, we have functions and relations. Pagdating sa algebra, I'd say na ito yung pinaka-fundamental principle, no? Pagdating kasi kay algebra, later on, nandun na tayo sa pagko-construct ng mga equations, ng mga functions. Pero bago tayo makarating doon, so syempre, kailangan muna natin i-define saan ba yung pinagmulan ng mga yon. So, nandito si relation. By definition, in mathematics, relations are used to describe a connection between the elements of two sets. They help to map the elements of one set to the elements of another set such that the resulting ordered pairs are of the form input, output. So dito sa ating figure, meron tayong dalawang set. One set is dedicated for the inputs and the another set is dedicated naman para dun sa ating output. So considering for example an equation y is equal to x squared plus 3, if ever na isa-substitute natin yung value, let's say, mula dito sa ating set of inputs, let's say 1, kung isa-substitute natin yung value ng 1 dun sa ating equation, ito na lang natin isulat. So, y is equal to 1 squared plus 3. So, this is 4. Ngayon, ang ordered pair natin dito ay si 1 and then 4. So, etong una, ito yung ating input, ito yung ating output. Pag nababanggit kasi yung ordered pairs, actually mas prominent yan dun sa analytic geometry. So, dun kasi mas madalas nababanggit yan pagdating dun sa pagpa-plot. So, kung maalala nyo doon, pag nagpa-plot kasi tayo ng point, diba ganito rin yung format niya? Ito si x coordinate, ito si y coordinate. So, ganun din yung nangyari dito kay relation. So, nire-relate lang natin. So, from its name, relation. So, nire-relate natin yung elements ng isang set with respect to the elements of another set. And notice that given an input of x, there can be multiple outputs of y that satisfy the relation represented by this equation. Ang ibig sabihin nun, so, pwede tayong magpalit-palit ng values ng inputs or yung values ng x natin such that masasatisfy pa rin niya yung equation natin. So, pwedeng 2, pwedeng 3, pwedeng 4. So, magkakaroon lahat yun ng magkakaibang values of output. Now, meron tayong apat na klase ng relation. Una dito ay si one-to-one function. So, pag sinabi nating one-to-one, kung sabihin natin yung elements nung dito sa ating left set ay ito yung mga inputs, dito naman sa right, ito yung ating mga outputs. So, lahat, or kumbaga, bawat isa na element dito sa ating mga inputs corresponds to exactly one output lang. So, yun yung tinutukoy ng ating one-to-one. So, one input is equivalent to one output lang. So, ganun lang si one-to-one. However, pagdating kay one-to-many, so yung ating iisang input can correspond to different values of output. So, yun naman ang sinasabi nung one-to-many. And then, the other two types, we have many-to-one. So, kabaliktaran ni one-to-many. So, eto, different inputs corresponding to the same output. And then last, many-to-many. So, multiple na input na nagko-correspond din to multiple outputs. So, yan yung apat na klase ng ating relation. However, if we define functions, pag sinabi nating function kasi, yan ay type of relation. Ibig sabihin, under ni relation si function, in which each input corresponds to exactly one output. In other words, it is a specific relation between sets of ordered pairs that follows the rule that every x value is linked to only one y value. The functional notation is given as, so y is equal to function of x. So yung f na nakikita natin dito, that indicates that a function exists between the two variables x and y.
And just to make it short, ang function ay isang klase ng relation na kada input ay magpo-produce lang ng isang output. Kung babalikan natin yung apat na klase ng ating relations, si one-to-one tapos si many-to-one lang ang pwede natin i-consider as function. So si one-to-one, so syempre isang input, exactly one output. Ito yung pinaka-definition talaga ng function, pero based on sa definition kasi na yun, pwede nating isama si many-to-one. So si many-to-one kasi, example na lang natin. For example, si many-to-one, y is equal to x squared. So dito, pwedeng multiple inputs corresponding to the same output. For example, value ng x natin dito ay positive 1 or value ng x natin ay negative 1. Ngayon, kung isa-substitute natin si 1 and negative 1 dito sa ating equation na y is equal to x squared, gawin na lang muna natin. So let's say y is equal to 1 squared. So this is equal to 1. Pero kapag ang ginamit naman natin ay negative 1 squared, so ito ay 1 pa rin. So technically, magkaibang value ng x pero iisa ang value ng y. So yun yung tinutukoy natin kay many-to-one. Now, other informations for the function, meron tayong domain and range. So when we say domain, ito yung mga values of x or values ng ating mga inputs such that kaya niyang i-satisfy yung ating function without resulting in undefined values. While si range naman, ito yung set of all possible output values. Kumbaga, kung si domain lahat ng possible x values, si range naman, ito yung lahat ng values ng y natin using those values on the domain. So yun yung tinatawag nating domain and range of a function. And for this slide, we have an example. So given function f of x is equal to 2x squared minus 3x plus 5, find the following. So pag nakakakita tayo ng ganitong klase ng problem, actually ang hinihingi lang naman nito is ano yung mga values ng output given different inputs. So dito kay A, ang input daw natin ay 4, kay B negative 3, and then kay C ay 2t. So ito yung mga inputs natin, o hinahanap lang ano yung corresponding nilang outputs. So ito ay simpleng substitution lang naman ang ating gagawin. Let's say kay part A. So ang ating function f of x is equal to 2x squared minus 3x plus 5. So ang gagawin natin dito, papalitan lang natin lahat ng x ng 4. So talagang nag-substitute lang tayo. So if we're getting f of 4, so lahat ng x sa ating equation or sa ating function, papalitan lang din natin ng 4. So 2, quantity. Etong x na yan, magiging 4 na naka-squared minus 3 times 4 plus 5. So simplifying, this is 2 times 16 minus 12 plus 5. That's 32 minus 12, 20 plus 5, we have 25. So ito yung ating value ng f of 4. And ang ordered pair naman natin dito, so sabi 'di ba, inputs, output. So ito ang input natin ay 4, ang ating output ay 25. So yan naman yung ating ordered pair for part A. For part B, ang hinahanap naman ay f of negative 3. So same with the part A, lahat ng makikita nating x sa ating equation, papalitan natin ng negative 3. So 2 times negative 3 squared minus 3 times negative 3 plus 5. So be careful lang dun sa ating sinasubstitute kasi meron kasamang negative. Baka may makaligtaan i-input kung naka-calculator man kayo. So simplify natin 2 quantity ng negative 3 squared. So negative raised to an even exponent magiging positive. So it's positive 9. And we have negative times a negative magiging positive. So this is positive 9 plus 5. Simplifying, this is 18 plus 9 plus 5. So 27 plus 5, we have 32.
So, ito yung ating output. And then, kung isusulat naman natin yung kanyang ordered pair, so for the input na -3, ang kanyang output ay 32. And then, for part C, f of 2t. So, dito hindi basta number yung ating isa-substitute. So, merong kasamang variable na panibago which is variable t. Pero wala din naman pinagbago ito dun sa ating process. So, lahat ng x, papalitan lang ng 2t. So, 2 quantity ng 2t squared minus 3 times 2t plus 5. This is equal to, so simplify lang muna natin, 2t squared. So, ito, dapat kabisado rin si loss of exponent, no? So, ito, 2t squared magiging 4t squared minus 6t plus 5. Simplifying, we have 8t squared minus 6t plus 5. So, ito na yung ating output. So, for the ordered pair, ang input natin ay 2t, ang output natin ay 8t squared minus 6t plus 5. So, yan yung ating output as well as the ordered pair for this function. Now, we have the fundamental operations of functions. So, ito more like on the GenMath subject no, ng ating senior high. Ang pinapakita lang naman dito ay yung mga fundamental operations. Ang kailangan lang siguro tandaan dito, if ever na makita nyo yung mga notation na to, so ano yung hinihingi ng problem natin. So, parang ganun siya. Una dito, we have the sum and or difference of two function f of g is defined by the formula. So, yung f and g dyan ay magkaibang function. For example, we have function f of x and function g of x. So, magkaibang function pero parehas na in terms of variable x. So, pag may nakita kayong ganito, f plus or minus, indicating na yan ay sum or difference of f of x. So, ito ay sum and difference lang din ng ating dalawang function. Ito naman, kapag magkatabi si f and g, f g of x. So, ang ibig sabihin yan, pag multiply natin yung ating dalawang function. Then next, we have f divided by g of x. So, ang ibig sabihin yan, so pag-divide lang natin yung ating dalawang function. And then ito, si composite function between f of g. So, ito yung tinatawag din natin composition function. So, unlike dun sa ating previous, so di ba dito, sa ating example, ang ginagawa kasi natin, values ng x yung isinasubstitute natin dun sa x. For example, dito kay 4, so lahat ng x pinalitan natin ng 4. Pero pagdating dito kay composition of function, imbis na value ng x yung isa-substitute natin sa loob ng isang function, ang ipapalit natin ay yung isa pang function. For example, dito, pag sinabing f of g of x, so let's say meron tayong f of x. So supposed to be kanina, sa ating example, yan, nilagyan natin ng value. Let's say yan yung 4 kanina. Pero pagdating dito kay composition of function, ang gagawin natin, yung x na to, papalitan natin nung function na g of x. Pwede rin siya vice versa kapag g of f of x naman. So, dito kay f of g of x, si g of x pinasok natin kay f of x. Ito namang kabila, si f of x ang ipapasok natin kay g of x. Kumbaga, pinagsama natin yung dalawang function. So, for this, we have an example. So, f of x, 2x, and then g of x natin ay 3x minus 2. Then, hinahanap ano yung 6 na ito. So, let's try to solve this. So, for part A, hinahanap si f plus g of 2. So, kapag nakakakita tayo ng ganito, no, mas okay na gamitan muna natin ng mga theorems. Kumbaga, ito yung parang pinaka-theorem natin. Kapag meron kayo nakita ganito, ang ibig sabihin niya, yun nandito sa right side. And then, pag nagawa nyo yun, saka pa lang natin isa-substitute yung value. So, itong mga values na to, ito yung mga x na isa-substitute natin. So,
merong mga instances na pwedeng irekta, pero I suggest, no, especially pagdating dito kay composition of function. So, kailangan muna i-perform yung fundamental operation bago mag-substitute ng values of x. So, eto, pwede natin itong i-express as, sabi, kapag merong f plus g of 2, pwede natin itong i-represent as f of 2 plus g of 2. And then, we substitute the values. So, for f of 2, ang f of x kasi natin ay 2x. So, ang x natin, papalitan natin ng 2. So, meron tayong 2 times 2. So, ilagyan na lang natin ng bracket para hindi tayo malito. Plus, g of 2. Ang g of x natin ay 3x minus 2. So, si x ay papalitan din natin ng 2. So, 3 times 2 minus 2. Then, simplify lang. This is 4 plus, so 6 minus 2. That's 4 also. So, ito ay magiging 8. So, ito yung ating f plus g of 2. Moving on to the second one. So, f divided by g of 2. So, pag di-divide naman natin yung ating dalawang function, this is equivalent to f of 2 divided by g of 2. So, f of 2 natin, that is 2x. Ang f of x, so papalitan si x ng 2, magiging 2 times 2. Divided by, ang g of x natin ay 3x minus 2. Ito ay magiging 3 times 2 minus 2. Simplify natin. This is 4 divided by, so 6 minus 2. That's 4. Or sorry, hindi pala 2, no? Kaya number 1 pala yon. So, 3 nga pala ang binibigay. So, palitan lang natin. Nagkamali tayo ng tingin. This is 3. 3. 3. Ito ay minus 2. Purahin lang natin. Then, divide. So, 2 times 3, this is 6. Divided by, ito ay 3 din dapat. So, 3 times 3, 9 minus 2, we have 7. So, this is our answer. For part C, so minsan, mas okay din, no? For example, hanapin nyo muna si f of 2. For example, dito, hanapin nyo na lang muna yung values ng f of 2 and g of 2 na separately. Pero mas okay kasi yon kapag kung magkakasunod sana si part A, si part C, tapos si part E. Kasi parehas na 2 yung value ng x nila. So, kapag ganun yung case kasi, mas mabilis na lang isosolve or ipi-perform yung ating fundamental operation kasi nga, meron na kayong value nung ito, f of 2 tapos g of 2. Pero sa mga kayo bahala naman, diskarte ninyo, saan tayo mas gamay, no? For part C, so f g of 2, ito ay equivalent lang kay f of 2, g of 2. Ito yung sinasabi ko na kung kinuha nyo na sana rekta, ano yung value ng f of 2, ano yung value ng g of 2 natin. So, pag ganitong case, pag multiply nyo na lang sila. So, di ba yung ating f of 2 ay 2 times 2. So, this is 4. Ang g of 2 natin, 3 times 2 minus 2. So, ito ay 4. So, ito, pwede natin express. So, parang 4 times 4 na lang siya. Parang ganyan na lang yung solution ninyo. Answer natin is 16. Kung ayaw naman ng ganito, so pwedeng dito nyo i-simplify. So, huwag nyo kunin separately yung value ng f of 2, g of 2. So, wala namang problema doon, no? For part D, f of g of negative 1. So, dito, ang ibig sabihin niyan, si g ay ipapasok natin dun sa function f of x natin. So, kung meron tayong f of x, di ba, na equal to 2x. So, lahat ng x dito sa ating f of x, papalitan natin nung buong value ng ating g of x. Ibig sabihin, etong x na to, ang ipapalit natin dyan ay yung buong value ng g of x na 3x minus 2.
kapag kinuha natin si f of g of x, so ganito kasi yung ating notation. So, supposed to be x lang ito, pero g of x yung ginawa natin. So, that is also equivalent to 2. Yung x na yan, papalitan mo ng 3x minus 2. If we simplify this, ito ay magiging the distributive multiplication 2 times 3x. This is 6x minus 4. So, pag nakuha na natin yung ating composite function, so doon na kayo mag-substitute ng value of x, which is negative 1. So, ito ay 6 times negative 1 minus 4. So, 6 times negative 1 is negative 6. Negative 6 minus 4 is negative 10. So, ito yung value natin ng f of g of negative 1. For part E, ang hinahanap naman ay 2 f of 2. So, ito ay scalar multiplication lang naman. So, for example, di ba, kung ginamit natin ito, nakahanap natin na yung value ng f of 2 ay 4. Tapos, maimumultiply ka daw na 2 sa labas. So, technically, this is equal to 2 times 4. Or that is 8. So, take note, itong value ng 4 na to, so galing yan dito sa taas kasi sinulog natin kung separately si function of 2. And then, I think dito na lang si f para hindi na tayo mag-next slide. So, for g of 1, so kunin na lang natin separately. So, for part f, ano ba yung value nung g of 1 natin? So, ang g of 1 natin ay 3 times 1 minus 2. So, 3 minus 2, that is positive 1. Ang ating f of 2 naman, this is 2 times 2, or this is equal to 4. So, ito yung sinasabi ko kanina, no? So, pwede nyong kunin ano yung equivalent ng bawat functions natin depende dun sa binigay na value ng x. Then, saka nyo na lang i-perform yung hinihinging operation. So, dito, ang hinahanap kasi ay 4g of 1 divided by 3f of 2. Where hinahanap natin si g of 1 ay 1, si f of 2 ay 4. O di eto, pwede nating isulat as 4 times 1 na lang divided by 3 times 4. Ito ay equivalent kay, so pwede yung cancel si 4. This is only equal to 1/3. So that's our problem for the fundamental operations of functions. So I hope na susundan naman no, hanggang dito.